Cancel! Launch attack! Ano pa makarealistic pag marami estudyante. Okay, Miss Kuya? Ano po, sabi po ng mga lolo at lola nila po. Kaya nung busog pa naman ni Marcos, gano'n. Okay, magpo ka na. See? That's the problem with you guys. Mas inuuna nyo pa kasi ang pag-scroll at pag-share post sa social media kaysa magbasa ng mga article na makakatulong sa para malaman kung ano ang history about sa Philippines. Noon, ang kalaban ko lang ay ang ingay sa koridor o ang antok ng mga bata tuwing hapon. But now, I'm competing with algorithms. Paano ko ituturo ang kasaysayan sa kanila kung mas trending pa ang fake news sa newsfeed nila? It's an uphill battle for their attention. Mga estudyante talaga ngayon. Kung makapag-research ng mga sikat na influencers, ang gagaling. Samantalang hindi man lang marunong mag-fact check. I see my students citing influencers as if they are textbooks. Nawawala na ang critical thinking. Paano ba naman kasi mas mabilis pang mag-shared post kaysa ang magbasa? When information is unregulated, the truth becomes optional. My workspace has no walls. Kahit oras ng pahinga, ma'am, pakicheck po ng post ko. O ma'am, bakit ganito po ang grades ko? Social media doesn't sleep. And apparently, neither can teachers. Masyado nang accessible ang lahat. Kahit personal na oras namin, nawawala na. Education isn't just about passing a subject. It's about character. Hindi sapat na viral ka. Dapat may natutunan ka. We need to set boundaries. Turuan natin silang maging mapanuri, hindi lang basta follower. Regulate the noise. Reclaim the classroom.